Oh, BBM. Di ba sabi mo, we do so much more for the countrymen, for our countrymen. So ano na to? So ito ba ang so much more sa'yo? So much more na pagpapahirap mo sa taong bayan? Ha? Ganito ba? Ang bagong mukha ng Pilipinas, BBM Bangag? Ngiwi? Ha? Tapos sabihin nyo, irespeto? Irespeto ang presidente nyo? Kayo lang mga kapwa Bangag ang re-respeto sa presidente nyong Bangag, budol, mapanglinlang, dakilang sinungaling. Mga hangag kayo. Ang nirespeto ko yung mga taong makadiyos, yung mga taong gumawa ng kabutihan, yun ang nirespeto ko. Yung mga taong panig sa tama at kabutihan, yun ang nirespeto ko. Mga buang na, di ba? Subukan yung tawag ko sa kongreso kay tinudon ko na pang bago na ko na sila datanan. Diba? Oh, ako ang katapat nila. Kung demonyo sila, nandito ang isang dakilang ungas. Kaya nga haring ungas eh. Dahil wala nang makakapantay sa akin pagdating sa kademonyuhan. Diba? Labas kayo mga bangag. Labas mga bangag. Dahil nakakagigil na ginawa ng gobyernong ito. May presidente tayo, pero wala, lutang. Nagsasalita ngayon, kinabukasan, nakalimutan na. Anong ginasabi niya? Ay Diyos ko, anong klaseng presidente mayroon tayo? Wala kang respeto sa presidente natin. Wah! Presidente yan. Budol yan. Mapanglinlang. Dakilang sinungaling. Irespeto? Animal kayo. Di ba? Nakakabastos. Natutuwa ba kayo sa ginawa ng gobyernong ito? Siguro ang mga natutuwa yung mga kapwa nyo, mga bangag, mga kagaya nyong bangag ang natutuwa na winawaldas ang pira ng taong bayan na pinaghirapan namin yan. May pakialam ako dito at this is my privilege to speak up kasi isa akong taxpayer. Yung tax ko na binayad sa gobyernong magnanakaw, ninakaw lang nila dyan. Everybody has the right to speak up, lalo na yung mga taxpayer. And I have this privilege na bastusin presidente nyong bangag. Mga animal. Di ba? Na ako'y cross akong likod, okay, na ay mga demonyo. Oh, na mga demonyo. Na ako'y cross akong likod. No? Daghan na ba? Di ba? Napuno sa kuan. 'Di ba? Makapangdura ka sa ginawa ng mga gobyerno na 'to. 'Di ba? Tapos ang iyong iba diyan walang pakialam. Bakit wala kayong mga anak? Wala kayong pamilya? Palagi lang kayong the best si BBM Ngiwi Bangag? Nagmamahal niyo ba yung mga anak niyo? May pagmamahal ba kayo sa pamilya niyo? Talagang ang akala nyo may malaki kayong naambag ni BBM during election. Ako ang malaking may ambag ni BBM Ngiwi. Nga animal kayo. Di ba? Ako nga sobra akong diehard niya noon. Dahil umasa ako sa tuloy-tuloy na pagbabago. Ngayon, backward tayo, pabalik, paurong tayo lahat. Mas lumala pa kaysa mga naunang presidente. Mas okay pa si Abnoy Aquino. Mas okay pa si Gloria kumpara sa ano na to. Mas matanggap ko pa kung si Lene ang naggumawa ng ganyan, knowing na binudol tayo, nilinlang tayo, na bumoto tayo sa maling presidente. Di ba? Oh, tapos sabihin nyo wala kang respeto. Why? Bakit ko irespeto? Bigyan nyo ako ng valid reason bakit irespeto ko yung presidente nyo. Bigyan nyo ako ng valid reason bakit irespeto ko yung presidente nyo. Give me a valid reason. Diba? Oh. Mauna, bakit ako galit sa gobyernong ito? Dahil ang presidente natin, bingi, bulag. Kahit nakaw doon, dito, wala pa rin siya. Ngiwi lang siya. Tawa-tawa lang, ngiwi-ngiwi. Diba? Presidenteng walang sus, ginoo ko. Walang bayag, walang itlog. Og man, kani si ano, BBM no, murag abnormal. Ulog-ulogan, ngisi lang, baloslos. Hawak sa liig ni tambaloslos.
ni Saldico. Di ba si Saldico, kung hindi ka bangag na presidente, alam mo naman in the first place, BBM ngiwi bangag, na si Saldico maraming kaso sa Sandigan Bayan, maraming kaso sa DOJ, maraming kaso na nakabinbin sa Supreme Court. Pero bakit ina-appoint mo at tagabantay pa sa blood money ng taong bayan? Wow ha? First time in history na ang isang convicted, no? Isang convicted, magnanakaw, corrupt si Saldico, wa pang tagabantay. Diba? Sino bang hindi magagalit sa ginawa ng gobyernong ito? All the taxpayer has the right to speak up to criticize this government. Because this is our privilege to speak up. Diba? Kasi kung palagi tayong tahimik at wala tayong pakialam, dahil sa atin pa rin mag-bounce back ang sobrang kahirapan at hindi na natin alam kung ano pa ang magaganap next year kung palagi tayong tahimik at walang pakialam sa gobernong ito. Diba? Oh. Mga bangag kayo. Kayo mga kakulay ni bangag. Sana, no? Sana kayo ang unang malunod sa baha. No? Sana pag dumating ang malakas na bagyo diyan sa Kamaynilaan, dahil proud na proud kayo sa amon yung bangag, sana kayo ang unang lumitaw. Wala na kayong buhay dyan dahil hindi kayo marunong lumangoy kapag pagdating na ng baha sa Kamaynilaan. Di ba? Sana. Para ma-realize nyo kung gaano ka pabaya yung presidente nyong bangag. Ayun mga kababayan, napakinggan po natin. Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, mga kakamping, mga ka-BBM supporters, mga pro-government, at saka sa mga neutral po, no, na nakikinig sa atin ngayon. Ang dami po nilang gumagawa ng ganyan, na talaga pong tahasan, na pambabastos, para po, siya naman po, aminado. Sabi niya, privilege daw po nila yung bastusin, ano. Sabi niya po, sa pagkakaunawa ko na hindi sila dapat sawayin sa pambabastos nila sa Pangulo. Ang dami po nilang gumagawa ng ganyan sa live nila, no, sa iba't ibang platform. At nagtataka ako, dumagsa po ngayon. Hindi ko po alam kung sila po ay natural or organic na ginagawa yan, or question lang naman po ito, or sila po ay bayad or may tinatanggap na incentive sa paggawa ng ganyan. Ako po ay hindi ko na alam kung paano ko sasagutin ito, kung paano ko po i-oppose yung mga pinagsasabi niya, dahil ang dami pong fallacious statement, policies, kasinungalingan, mga bintang, at mga hindi totoong bagay. At marami rin po ang pambabastos, disrespect na narinig natin. Ano po? Mga kababayan, lagi po natin tatandaan na tayo po may kalayaan, may karapatang magsalita kung gusto po natin magsalita. May freedom of speech po tayo, pero wala po tayong karapatan or kalayaang mambastos ng kapwa po natin. Pasalamat kayo, yung presidente po natin ay hindi kagaya ng nakaraang presidente, na kung ako po hindi nagkakamali, meron pong isang teacher na talaga namang may sinabi sa Twitter, ano pong nangyari sa teacher na yan, pinaaresto po at kitang-kita po natin humahagulhol po siya sa mga balita po, yung mga video niya talagang siguro natakot po siya. So, wala po akong nakikitang ganyan na kahit sandamakmak po ang nagmumura ng babastos sa Pangulo po natin ngayon, hindi po niya pinapaaresto, no? Pasalamat kayo, yung Pangulo natin ay dinededma lang kayo at binabaliwala yung mga pinagsasabi nyo sa social media at talaga nagpo-focus lamang po, no, sa kailangan ng bansa natin. Pero yung ginagawa nyo ay sumusobra na kayo. Puro kayo bintang, puro kayo akusasyon. Bakit? Tanungin nyo yung sarili nyo. Si President Marcos Jr. ba ang hinahabol ng COA ngayon? Siya ba yung may mga red flag? Marami kayong sinasabi nyo, Magna, no, kung ano-anong bintang nyo. Pero wala kayong pinapakitang patunay patungkol dyan sa mga bintang nyo, sa mga akusasyon nyo. Porke ba yung idol nyo ay nasusukol? Porke ba yung idol nyo ay hinahanapan, tinatanong, pinagpapaliwanag, may mga red flag, may mga notices of disallowances? Anong gagawin nyo? Mambibintang lang kayo sa iba, sa Pangulo? Para i-divert ang atensyon ng mga tao? Na para linlangin, siguro, lituhin ng mga tao? Hindi po si President Marcos ang hinahabol ng COA. Yung mga idol nyo ang pinagpapaliwanag. Puro bintang lang kayo. Sasamahan nyo ng pambabastos at kawalang hiyaan sa pananalita. Kaya nga wala na talagang natutuwa sa inyo at walang sumusuporta sa inyo. Dahil puro kayo ganyan, pangiinsulto, pambabastos. Wala naman kayo napapatunayan.
Walang saysay yan. Ang lalakas pa ng loob nyo na gawin yan sa social media, sa mga live nyo, na halos dikdikin nyo sa mga kabasosang pananalita nyo, ang Pangulo, ang gobyerno. Hindi kayo natatakot. Pwede naman po tayo mag-criticize sa mga kababayan at sabihin natin yung ating mga gustong ireklamo. Pero wag naman po sanang bastusan. Wag niyong gawing normal yan. Kung normal yan noong nakaraang administrasyon, ay ngayon po ay sana'y magbago na tayo at maumay na tayo sa ganyang estilo. Tayo po mga Pilipino, sumula pa naman noon ay meron tayong respeto sa kapwa, mabubuting tao. Hindi ko alam kung bakit nagkaganyan ang ating mga kababayan. So, kayo mga kababayan, kayo na lamang po ang humusga at magdesisyon. Ito lang po ang iiwanan ko sa inyong mga salita. Kung kayo umay na sa mga gantong estilo, mga ganyang pananalita, at kayo po ay hindi naniniwala sa mga sinabi niya, at hindi po kayo naniniwala sa mga taong sinuportahan nila, pagdating po ng 2025 at 2028, siguraduhin niyo po na hindi niyo na po sila susuportahan, hindi kayo sasama sa kanila na susuporta sa mga taong nagiging problema, nagiging kakampi ng China. At kitang-kita nyo naman ngayon, sila yung inuusig ng batas, hinahabol ng batas, pinagpapaliwanag sa Kongreso, sa Senado, sila yung mga nakakulong, sila yung tumakas, nagtatago, sila yung may mga dapat panagutan sa batas. Wag nyo na pong iboto ang mga taong sinusuportahan ng mga ito. Dahil kapag nangyari na naman po na maluklok sila, ay ewan ko na. Siguro hindi na po yung mga taong yun ang problema. Baka tayo na po ang problema dahil paulit-ulit po tayong bumoboto na alam naman po natin na nagiging problema ng bansa natin. Na alam naman natin na hindi po talaga concern ang mga Pilipino, hindi concern ang bansa, kundi concern ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga political interest. At ang kanilang mga sinusuportahan na kumakamkam ng teritoryo ng bansa natin, which is China. Kayo na mga kababayan, nasa sa inyong kamay, nasa kamay natin. No? Kung papayagan pa natin ang mga ito na mamayagpag, sa ngayon pa lamang na hindi naman sila yung nasa kapangyarihan, ang babastos na, ang yayabang na, garapal na kung magsalita, walang modo, no? Talagang diretsahan, walang pakundangan, no? Kung sabihin ang mga salitang alam naman natin na puro kabastusan, paano pa kaya kapag yung mga yan na ang nanalo at namayagpag? Baka hindi na po tayo makapagsalita, mga kababayan. Yun lamang po ang gusto kong sabihin sa inyo. Sana po, wag nating kalimutan ang mga pinagsasabi ng mga ito at wag na natin silang payagan na manalo at mamayagpag. Salamat po sa panonood. Ano pong masasabi nyo sa mga narinig nyo sa kanya at sa reaction ko? At huwag nyo pong kalimutang i-like ang video natin. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.